Thank you so much for your amazing love to us. Salamat o Diyos sa napakatinding pag-ibig mo po sa amin. Kulang ang aming papuri, kulang ang salita, kulang ang tula, kulang ang awit para i-describe ang iyong kaluwalhatian. Lord Jesus, sa aming pong paglapit ngayon pong umaga, salamat, binigyan mo kami ng ibayong lakas para sama-sama kaming magdiwang ng iyong kaluwalhatian. Lord, this morning, thank you for the lives of these people. Thank you, God, sa kanila po mga faith. Thank you, Lord, dahil inuna ang iyong kaharian at ang iyong katwiran. You promise, God, ibibigay mo ang dalangin ng aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa aming pong anumang kasalanan na gawa, naisip at sinalita. Linisin mo kami ng iyong buhay at banal na dugo. And today, Lord, idamit niyo sa amin ang dabit ng katwiran. Maghari ka sa aming kalagitnaan. I also pray, protect all our brethren who are still on their way, Panginoon, para magpuri sa iyong dakilang pangalan. Lord, pangako namin, ikaw lang ang aming itataas sa pararangalan. Bless all and anoint all the pastors of JA1 as they preach your words sa iba't ibang sulok ng mundo. Salamat po at sa araw na ito, ikaw lang muli ang maparangalan. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. You may be seated, please. And let's all declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One, the miracle-working God. Amen. Praise the Lord. Let's declare JA1 culture. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. JA1 culture. Praise the Lord. Good morning. Excited po ba kayo ngayon? Alam nyo, every time we go to the worship center, we have to be excited. Mag-excited po tayo kasi muli nating mararanasan ang kanya pong kapangyarihan. Okay. Ang pangako ng Diyos sa Bible, sabi ni Jesus Christ, ang sino mang uunahin ang aking kaharian at ang aking katwiran, lahat ng ating mga pangailangan ay aking idaragdag. Kaya sa lahat ng mga JA1 people, JA1 members online, na sa iba't ibang sulok po kayo ng mundo, yes, good morning, good afternoon po dyan, o good evening sa Northern America at Southern America, at maging sa iba't ibang part ng Australia, tanghali na rin po doon, at early in the morning naman sa part ng Europe. This morning, ang ating pong, by the way, sino pong naka-attend po ng ating pong healing crusade? Ito mula noong nakaraang Lunes hanggang noong nakaraang pong Friday. Raise your hands, please. Oh, thank you. Sa daming taong yun, hindi nakasama ang mga kapatid natin. Sino naman ang hindi po naka-attend ng ating healing crusade? Raise your hands. Huwag kayong mahiya. Ayun, sa dami. You need to experience that. Meron pa po tayong 2 gabi na gagawing healing crusade, at yan po'y bukas ng gabi at sa Martes ng gabi. Ang dami po mga miracles na pinakita ng Diyos dito. Mga taga-iba't ibang, mga pastors ng iba't ibang mga churches from northern part hanggang sa southern part of Luzon, hanggang Bicol region, nagpuntahan po sila dito para lamang po mag-aral ng Advanced School of Deliverance. And at the same time, ay nagkaroon po tayo ng
deliverance, healing, and praise God, hindi po sila binigo ng ating Diyos na buhay. So, abangan ninyo by tomorrow, 2 gabi na lamang po, at yun po'y ginagawa na natin once a year. Minsanan lang po yan, tuwing April lamang. Kaya abangan po ninyo by tomorrow. Alright, ang ating pong topic po ngayon is you are called by God. Sino po dito naniniwala na siya'y tinawag ng ating Diyos? Tell to the person next to you, you are called by God. Maaring sa mga ngayon lang po nakarating po dito ay magsasabing, ako? Tinawag ako ng Diyos? Invited ka ng iyong kaibigan? Invited ka ng iyong mga kamag-anak? Pero gusto ko malaman mo, ang Diyos mismo ang nag-invite sa iyo sa lugar na ito. Dinala ka niya dito dahil gusto niyang ipaunawa sa iyo na ikaw ay tinawag niya. Meron siyang dakilang layunin sa buhay mo. Kaya please, huwag niyo pong babaliwalain ang oras na ito at ang inyong pagpunta ho dito. Ito po'y napakahalaga. Sa mga tao na nagsasabi, ako kaya ay mahal ng Diyos? Ako kaya ay tinawag ng Diyos? Ako kaya ay ililigtas ng Diyos? Tingnan po natin sinasabi po ng Bible. Dahil ang sabi po ng Book of Jeremiah, chapter 1, verse 5. Ang sabi niya, before I formed you in the womb, I knew you. Yan, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Ito po ay pagkakatawag ng Diyos sa buhay ni Jeremiah. Dahil nagtataka ang maraming mga tao, ako kaya tinawag ng Diyos? Ako kaya kilala ng Diyos? Ang example po dito ay si Jeremiah, na sabi ng Lord sa kanya, nasa tiyan ka pa lang ng iyong ina, sinapupunan ng iyong ina, tinawag na kita, kilala na kita. Sino naman po kaya dito ang nagsasabing kilala na siya ng Lord? Okay, now, dahil sa alam mong kilala ka ng Diyos, yan po ang reason kung bakit ka nandiyan dyan ngayon. Mayroon ako nakausap na isa pong may edad na. Ang sabi ba niya naman sa akin, bakit, Bishop, kung kailan ako tumanda, saka ako na born again. Saka ako nakilala si Lord. Bakit nung bata pa ako, hindi niya ako tinawag? Ang sabi ko sa kanya, magpasalamat ka. Dahil maski matanda ka na, tinawag ka pa rin ng Panginoon. Kasi nanghihinayang siya kung bakit matanda na siyang tinawag. Sana nung bata pa, para daw po makapag-preach pa ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. Maging missionary pa siya. Alam niyo, natuwa ko sa kanya sapagkat sa kanya pong edad na yon, naisip po niya na makapaglingkod pa sa Panginoon. Mga minamahal, naintindihan niya ang halaga ng paglilingkod. Ang totoo, kapag isang tao po ay hindi naglingkod sa Diyos, isa po siyang taong walang utang na loob. Parang pangit pakinggan, ano? Pero ang totoo, kung ina-acknowledge mo na tinawag ka ng Diyos o ina-acknowledge mo na nilikha ka ng Diyos, ang pagkakalikha niya sa iyo, ang reason ay para papurihan siya. Para parangalan siya. Para alalahanin mo na may Diyos na lumikha sa iyo. Kaya privilege na ikay mabuhay sa mundo. Privilege na alalahanin mong ang Diyos na nandoon na gumawa ng langit at ang lupa ay nilikha ka niya. Are you thankful for that sapagkat nabubuhay ka ngayon? Now, sabi ko doon sa matanda nating kapatid na yon, alam nyo, nakita ng Diyos ang inyong pagiging relihiyoso.
At ngayon ay itinuwid kayo ng Panginoon na maitama ang iyong pananampalataya. At sa Kanya na-realize, ito pala yung pagkakatawag ng Diyos sa akin. At ang tanong niya ngayon, ako pa kaya'y makapaglilingkod? Yes. Yung ikaw ay magbahagi ng salita ng Diyos maging sa kasambahayan mo, maging sa mga kaibigan mo. Kung may kaibigan pa po kayo, sabi, oo naman po. Yes, you have to share the Word of God. At pwede kang manalangin, ipag-pray ang maraming mga tao, ipag-pray ang mga missionaries, ipag-pray na maborn again ang maraming tao. Kasi naintindihan niya na ang tao pala, hanggat hindi na ipapanganak na muli, hindi siya papasok sa langit. Akala kasi ng maraming tao, ang born again ay religion. Hindi nila alam na ito yung requirements na inilagay ng Diyos sa Biblia na dapat mamalaman ng lahat ng tao. 7 beses pong binigkas ang salitang born again. Na kapag ang tao po hindi na ipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, makinig kayo mabuti dahil ipapakita ko sa inyo mga iba't ibang ilustrasyon sa Bible why they serve the Lord. Alam nyo, ito'y powerful reminding. Ito po'y reminder of God's purpose and plan for each individual. Kung paano si Jeremiah ay tinawag ng Diyos, nandudong pa lang sa sinapupun ng kanyang ina, gusto ko rin malaman mo ngayon, tinawag ka rin ni Lord. Ulitin ko muli, tinawag ka ni Lord. Dahil sa tinawag ka niya, may purpose ka sa buhay. Hindi ka isang palaboy. Maraming tao hindi nila alam ang purpose ng Diyos sa kanila. Ang alam lang nila ay mabuhay lang, makasurvive buong maghapon at yun lang po yun. Routine lang ang kanila po mga buhay. Kakain, tutulog, magtatrabaho. Kakain, tutulog, magtatrabaho. Yun lang po yung kanila pong routine. Hindi nila alam na they are chosen by the Lord. Ito naman, hindi nga pinili ng Lord, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Makinig kayo mabuti. Ang totoo, kapag ang Diyos ay naipahayag ang kanyang salita sa iyo, gusto niyang buksan ang isip mo. Binubuksan na niya ang isipan mo na siya ay makilala mo. Ngunit kapag iti binaliwala mo, yung pagkakataong binigay ng Diyos sa iyo ay mawawala na. Now, ang sabi nga ng John chapter 15 verse 6, I have chosen you and you have not chosen me. Pinili kita at hindi mo ako pinili. Na ikaw ay aking susuguin at ikay mamunga. At pag namunga ka, ang sinuman na manatilang kanilang bunga, humingi ka, maski ipagkakalob ko sa iyo. John chapter 15 verse 16. Okay, iba yung verse na yan. John 15 verse 16. Ang sabi niya doon, I have chosen you and you have not chosen me. Pinili kita at hindi ako ang pinili mo. Kaya sabi mo sa katabi, pinili ka ni Lord. Okay. Now, here are some illustration. Alam niyo ba si Pablo? Si Pablo sa Biblia, ang dati niyang pangalan ay Saul. Siya yung matinding persecutor. Siya yung witness ng kamatayan ni Stephen. Pinagbabato si Stephen ng maraming tao hanggang sa ito'y mamatay. At yung mga nambato na yon, ang mga balabal nila'y si Pablo mismo ang may hawak. At pinapanood niya na namamatay, binabatot pinapatay si Stephen. Hanggang sa nag-isip pa siya na ang gusto niya, lahat ng Kristiyano ay kanya itong huliin, itali, kalagtarin ng kanyang kabayo at patayin.
Ganun katindi. Kaya humingi siya ng tinatawag na permiso dito sa mga saserdote na payagan siya at gagawin niya ang ganung mga bagay para lang ipakita niya yung kanyang pagiging religyoso daw. Alam niyo, hindi nangangulugan na isang tao ay religyoso ay Kristiyano. Si Pablo ay religyoso kasama ng mga Pariseyo. Pero ang ugali ay pangit. Gustong patayin ang mga followers ni Jesus Christ. Kaya pagdating doon sa chapter 9 ng Book of Acts, beginning verse 1, nung siya ay nakatanggap na ng mismong permiso na huliin ang mga Kristiyano, bigla siyang kinatagpo ng Diyos. Sabi ng verse 4, nagpakilala ang Diyos sa kanya at sinabi niya, Saul, Saul, ba't mo ako pinag-uusig? Then, nahulog siya sa kabayo. Nakita niyang napakatinding liwanag. At yun nga sabi, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya, sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus na iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Alam niyo mga kapatid, dahil po doon, na-realize ni Pablo, ang dati niyang pangalan ni Saul, na mali ang kanyang ginagawa. Hindi pala tao ang pinag-uusig ni Pablo, kundi ang Diyos. Bakit mo ako pinag-uusig? At dahil po doon, nabulag siya, hanggang sa wala na siyang makita at makakapakapa, at inalalayan na lang siya ng ibang tao. At ang sabi ng Lord sa kanya, sa verse 15 to 16, si Pablo ay gagamitin dahil tinawag na siya. Kaya sabi niya, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon. Kinausap ng Lord si Aeneas at sabi mo kay Pablo na pagagalingin ko. Pumunta ka doon. At pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya. Anong sabi ng Lord kay Aeneas? Pinili niya si Pablo. Pinili ko siya upang ipangharal ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Kaya si Pablo, kalaban ng Diyos, pinili siya ng Diyos at naging Batikanong apostol ng Panginoon at ipinangaral ang mabuting balita. Ang tawag sa kanya ay apostol ng mga hintil. Dahil sa kanya, inabot tayo ng salita ng Diyos maging sa Pilipinas. Kaya tayo na born again, ginamit ng Diyos si Pablo. Now, maaaring sabihin natin, imposible akong tatawagin ng Lord dahil ako'y notorious. Si Pablo isa pong notorious. Isa pong rebelde. Religyoso pero pangit ang ugali. Pero mga minamahal, binago ng Diyos ang kanyang puso. Gusto ko rin malaman mo ito. Pag tinawag ka ng Diyos, babaguhin ng Diyos ang puso mo at ikay magsisilbing liwanag sa maraming tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Hallelujah! Kaya ang taong pinili ng Diyos, babaguhin ng Diyos. Praise God! Alam nyo, pangalawa po dito na example. Okay, bago po pupunta si Pedro po dito, ayon sa sinasabi ng Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Dahil sa minamahal ka ng Diyos na buhay, alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya ang buhay mo ay sa paganda. Ang taong tinawag ng Diyos, ang buhay niya ay sa paganda. Kaya sabihin natin, ang buhay ko, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Alam niyo ba kung bakit ko sinasabi yan sa inyo? Dahil
may mga pagsubok, pero tandaan nyo, nakalagay na rin sa book of 1 Corinthians 10, verse 13, hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na hindi ninyo makakayanan. Kaya wala daw pong pagsubok na darating sa atin na hindi natin makakayanan. Bakit? Ang tao na sinusubok ng Diyos, ito po'y tinitrain lang ng Diyos para lalong lumalim ang kanya pong pagmamahal sa Diyos. Do you love the Lord? The Lord. If you love the Lord, therefore, may mga pagsubok man na darating, pero ang dulo noon ay tagumpay. Kaya si Peter, ang dami niya man naging pagsubok nung siya po'y born again na, nangangaral ng mabuting balita, nandoon natuklaw ng ahas, pero hindi po namatay. Nandoon lumubog ang barko na kanyang sasakyan, pero hindi po siya nalunod. Naroon, nakaranas siya ng iba't ibang mga pagsubok, pero masaya pa rin siya. Kaya sabi niya, all things work together for good for those who love Him. Kaya if you are being loved by the Lord, God will demonstrate His power in you. Ano man ang mangyari, ilagay mo sa puso't isipan mo, tagumpay ang iyong matatamo. Kaya inilagay na rin ng Diyos sa Bible, sa book of Matthew, chapter 24, verse 13, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Pangalawang ilustrasyon po dito ay si Pedro. Si Pedro po isa pong mangingisda. Ordinaryong tao. In fact, mainitian din ang ulo. Pero tayka, sa kabila ng sa kanyang kalalagayang mangingisda, tinawag siya ng Panginoon. Ordinary people. At sabi nga ng Panginoon sa book of Matthew chapter 4 verse 19, mula ngayon gagawin na kitang taga-pangisda. Hindi na ikaw ang magiging fisherman, but you'll be a fishers of men. Kaya ordinaryong tao tinatawag ng Diyos. Kaya huwag niyong isipin na kayo ordinaryo at ika nga hindi kayo tatawagin ng Diyos. Si Peter ay isang mangingisda. At dahil po dito, nung tumugod si Peter, naging apostol ng Panginoon. Tumugon ka lang, mararanasan mo ang mismong kapangyarihan ng Diyos na buhay. Alam nyo, si Peter, nung siya naglilingkod na, nagpipray over sa mga may sakit, dadaanan lamang niya ng kanyang anino ang mga may sakit. Ang mga may sakit ay gumagaling. Ordinaryong tao. Kaya hindi po ikangay espesyal ang tinatawag ng Diyos. Espesyal na tao, matinding pinag-aralan. No, varieties po yan. Si Pablo, persecutor, tinawag ni Lord. Ano pa? Si Peter, mangingisda, tinawag ni Lord. Ano pa? Maging si Andrew, mangingisda, tinawag ni Lord. Maging si John, mangingisda, tinawag ni Lord. Si Matthew naman, ang tawag sa kanya Levi, isa po siyang tax collector, tinawag ng Panginoon. Ano pa? Ordinaryong mga tao, tinatawag ng Diyos. Si Lucas naman, na nagsulat ng Book of Luke, at Book of Acts, siya naman po ay isang taong medical doctor by profession. Tinawag ng Panginoon. Meaning to say, varieties of profession ang tinatawag ng Diyos. Ordinaryo at extraordinary pwedeng tawagin ng Diyos. Kaya anuman ang kalalagayan mo ngayon, narinig mo ang sinasabi kong ito, tinatawag ka ng Panginoon. Pinili ka ng Diyos. You understand? At dahil sa kanyang pagpili sa iyo, mag-rejoice ka dahil hindi po lahat ng tao ay pinipili ng Diyos. Kaya kung nandito ka ngayon, naniniwala ko, pinili ka ni Lord. Amen ba? Now, ano pa mga example po dito? Tulad po
ng mga business group of men and women. Sa book of Luke chapter 8, verse 1 up to 3. Nung si Jesus Christ ay nagmi-minister, tinawag niya pati na yung pong mga inaalihan na yung mga inalihan na masamang espiritu, nung sila po'y nakalaya, abay naglingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya, pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12. At ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Tingnan nyo na deliverance at pinagaling ang mga sakit karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, na may 7 demonyo, pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. Okay, ano pa? Si Juana na asawa ni Cuza, na katiwala ni Herodes, ni Haring Herodes. Si Susana na marami pang marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginagastos para sa pangaral, okay, sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kita ninyo, mga babae, lalaki, business group of people, sila po ay tinawag ng Diyos para makasama ni Jesus para maglingkod. Gusto ko rin malaman ninyo ito. Ano man ang inyong kalalagayan, negosyante man kayo o hindi po hadlang ang mga yon para hindi ka tawagin at makapaglingkod. Inalihan ng masamang espiritu, pinagaling ng Lord, after that, sumunod sa Diyos na buhay. Ano man ang kalalagayan mo, tinatawag ka ng Diyos para magbigay ng kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. Everybody say, ako'y tinawag ng Diyos. Kaya nga sabi ko, it's ordinary people God uses. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 10, for we are God's handiwork. Tayo daw po, sabi niya, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Sasabihin ko muli, noong una pa man. Kaya kung nandiyan ka ngayon, pinili ka ng Diyos noong una pa man. Sino masayang pinili ni Lord? Noong una, hindi ko maintindihan kung ako'y tinawag ng Diyos o hindi. Ako po, kasi ay bago na born again, lahat ng bisyo na sa akin. Isa po akong drug user dahil ako dati nagtitimpla ng mga, nagtatrabaho ko sa isa pong drug company. Ako po nagtitimpla po ng Corex D na siyang ginagamit ng mga addict sa mga panahong yon. Ako'y nagda-drugs. Hanggang dumating yung time, nakilala ko ang Panginoon. Pinipilit akong baguhin ng aking pong mga mahal sa buhay, pati ng aking pong kapatid. Sabi sa akin ng aking pong kapatid, ang aking kuya na sa military, Art, bata ka pa, isipin mo ang future mo. Alam nyo, kaya nabanggit niya yon, dinaig ko na siya sa bisyo. Hanggang dumating yung time, mayroon nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos. Ako'y nakikinig. Nung unang nire-reject ko, ang sabi ko, meron akong relihiyon, hindi ko kailangan ng Bible study. Ang sabi niya sa akin, oo, Art, hindi mo kailangan ng relihiyon, ang kailangan mo'y relasyon sa Diyos. Sabi ko, first time kong marinig ang salitang relasyon. Alam nyo, ako'y nakinig at doon ko naintindihan na ang tao pala ay nagkasala at walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang pag-ibig at kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At hanggang sa narinig ko po yun, salitang, pag hindi ka naipanganak na muli, hindi ka papasok sa langit. Lalo ako nakinig. Alam nyo,
tinanggap ko si Lord sa araw na yon. Matapos ko siyang tanggapin, nagulat na lang po ako, bakit hindi na ako naninigarilyo? Bakit hindi na ako uminom ng alak? May pagbabago kaagad. Mga kapatid, hindi pala kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili kapag walang Diyos na tutulong sa kanya na mabago ang kanyang buhay. Kaya magpasalamat tayo. Mula noon, ang gusto ko lamang tumulong sa gawain ng Panginoon. Magbigay sa gawain ng Diyos. Hindi ko akalain tawagin ako ng Lord na maging pastor. Gusto ko rin malaman mo ito. Mari kay isang ordinaryong tao na tulad ko. Pero kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, gagamitin ka para sa kanyang kapurihan. Amen? Tulad po ng mga businesswoman na nandito sa harapan po natin. Naglilingkod sila kay Lord. Kaya hindi titignan ng Diyos ang itsura mo kasi nilikha ka niya eh. Ganyan talaga ang mukha mo eh. Ganyan talaga ang tindig mo eh. At sa paningin ng Diyos, you are fearfully and wonderfully made. Ano sinabi ko? Yes, you are fearfully and wonderfully made. Pag tinagalog mo, nilikha kang nakakatakot. Anyways, pinili ka talaga ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinili ka talaga. Kaya ka nandito. Okay, so, as part of God's chosen people, believers are called to proclaim His praises and share the light of His truth with the world. Kaya, pansinin po ninyo, ang mga followers ni Christ ay ibang klase. Kaya number 4, followers of Christ. Ang sabi niyo, kung ikay followers ng Panginoon, sinong followers ni Christ dito? Alam niyo, natutuwa nga ako eh. Meron po dito mga dating iglesia ni Cristo na born again po. Grabe, napatunayan niya na si Jesus ay Diyos. Tumayo ka nga, Sister Christine. Tumayo ka, Arian. Yan po, grabe po yan. Oh, grabe sila mag-asawa mag-share ng Word of God. Why? Dahil napatunayan niya na si Jesus ay Diyos. Kasi doon po sa dati niyang sinisimbahan, hindi Diyos si Jesus. Kaya nagtaka siya, bakit ganun? Pero nung siya po'y na-born again, grabe, ginagamit siya ng Diyos ngayon. Paliwanag ba? Hallelujah. At marami po dito na iba't ibang religion. Again, napatunayan nila, hindi relihiyon ang kaligtasan. Ang kaligtasan na tagapagligtas lamang ay ang Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Okay. Now, ang sabi po ng Matthew chapter 28, verse 18, ito ngayon, pakinggan niyo mabuti ito. Nung kinausap niya ang kanyang mga disciples, kaya, dahil sa pinili ko kayo, humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, gawin yung disipulo ko ang lahat. At sasamahan ko kayo, maski saan kayo magpunta. Ang taong sumusunod sa Diyos, sasamahan ng Diyos. Noong pong Lunes hanggang Friday, dito po, ang dami pong tao, ang daming pinagaling, iba't iba na masamang espiritu ang pinalayas po namin. Iba't iba pong tao na may sakit karamdaman, dinemonstrate ng Diyos ang kanya pong kapangyarihan. Mga tao na sinasapihan ng mga mangkukulam, mga tao na sinapian ng mga iba't ibang taong namatay, kaluluwa ng mga taong namatay na. Praise the Lord. Sa deliverance na nangyari po dito, pinatunayan ng Diyos sa maraming tao na siya talaga ay manggagamot. Kaya, bilang mga followers of Christ, huwag mong ipagkakait na i-share ang Word of God. Share it. Preach it. At ang pangako ng Diyos, maski saan ka pumunta, sasamahan kita. Pero hindi kanya sasamahan kung iba ang pupuntahan mo.
Ano ibig sabihin? Kapag mali, kasalanan ang pupuntahan mo, hindi ka sasamahan ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, kung gusto mong samahan ka ng Diyos, sumunod ka lang sa Kanya, God will going to bless you. Amen. And you will experience the amazing power of the living God. Kaya sa Bible, wala akong nakita na naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Mula sa Old and New Testament, nung tinawag ng Lord si David, naging hari po siya. Naging victorious army siya. Nung tinawag ng Lord si Isaiah, siya ay naging matinding propeta. Nung tinawag ng Lord si Jeremiah, siya ay naging matinding propeta. Maging sila Malakay. At magdating sa New Testament, tinawag ng Lord sila Peter, sila James, sila John, sila Andrew, maging sila Judas, at si Judas din, sila Bartolome, sila Tomas, sila Levi, na kung tawagin ay Matthew, tinawag ng Lord ang mga ito. At pagkatapos tawagin ng Diyos ng 12, tumawag pa ang Diyos ng 72. At ang sabi niya sa mga ito, ipangaral ang mabuting balita. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. At turuan ninyo sila na sumunod sa akin. At maski saan kayo magpunta, sasamahan ko kayo. Kaya mga magulang ko at mga kapatid, ang Diyos mismo ang tumawag sa atin. Mag-rejoice po tayo at sabihin na, Lord, ano man mangyari, maglilingkod ako sa iyo. Praise the Lord. Now, paano ka maglilingkod sa Diyos? Una, you have to follow the Great Commission. The Great Commission serves as a calling for all believers to share the gospel. Huwag niyo sasabihin, kay bishop lang sa mga pastor lang yan sa mga life group leaders lang yan Ulitin ko muli yung sinimulan kong introduction. Binigkas ko sa introduction. I have chosen you, and you have not chosen me. Ang purpose kaya kanya tinawag, pinili, para siya'y parangalan. Tama ba? Okay. At dahil dito, ang buhay mo ay hindi na iyo. Alam niyo ba kung bakit? Tanong niyo ulit kung bakit? Tinubos ka ng dugo ni Kristo. Binili ka ng kanyang banal na dugo. Upang sa gayon, ikaw ay maligtas. Kaya, ang kaligtasan ng tao ay binili ng dugo ni Jesus. Kung ito'y pinapangalagahan mo, then maglilingkod ka. Kaya nga nabanggit ko kanina, ang isang taong hindi naglilingkod sa Diyos ay walang utang na loob. Now, ang gantimpala naman ng Diyos sa tao na naglilingkod, una, buhay na walang hanggan sa langit. Pangalawa, ang gantimpala ng Diyos sa buhay na naglilingkod habang siya nabubuhay sa mundong ito, pagpapalain ka ng Diyos habang ika'y nabubuhay. Sino ang naniniwala doon? Yes, ang sinabi ng Diyos ay sinabi na niya. Kaya ang sabi niya kay Pablo, huwag kang mag-alala. Isusupply ko lahat ang pangangailangan mo. Kaya si Pablo ang nagsabi ngayon sa mga taga-Pilipos na tumutulong sa kanya, my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Yung riches and glory pala ng Panginoon, ito'y inilaan niya sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya. Kaya hindi papayag ang Diyos kailanman na ang mga anak niya'y mamuhay sa kahirapan. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Hindi papayag ang Diyos na mabuhay kang mahirap.
Dahil sa Bible, ang Diyos mismo ang nagsabi, ang ginto at pilak ay akin. Kaya isusupply ko lahat ang pangangailangan mo. Kaya sa taong naglilingkod, there is an extraordinary blessing na inilaan ng Diyos sa kanila. Kaya ang sabi nga niya doon, you have to rejoice that you are called. Magdiwang ka dahil ikaw ay pinili. Sabi mo sa 7 kapatid mo, you are chosen by God. Oh, sabi niya muli, John 15 verse 6. Basahin natin ang John 15 verse 6. Ano sabi niyan? I have chosen you. Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Sino muling pinili ni Lord dito? Come on. Sinong pinili ni Lord? Sinong pinili ni Lord? Pinili ko kayo upang kayo'y mamunga. Ang sabi ko, pinili ko kayo para kay mamunga. Since you are called by God, tingnan niyo po ang pangako ng Diyos. Mamunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hiningin ninyo sa Ama. Basahin niyo nga. Upang anumang hingin ninyo sa Ama. Come on! Ano bang gusto mong hilingin? Ano man sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. That's why God said, rejoice that you are called and chosen by God. Hindi lahat ng tao tatawagin ng Diyos. Maniwala po kayo. Hindi lahat ng tao ay ililigtas ng Diyos. Kaya kapag narinig mo ng Word of God, sumunod ka na. Tanggapin mo na siya. Manampalataya ka. Again, wag ang relihiyon. Si Jesus ang tanggapin mo. Pangalawa, go and make disciples. Ang taong tinawag ng Diyos, hindi niya matitiis na hindi maibahagi ang mabuting balita. Kaya, ang pangako ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, maliligtas ka, pati na ang iyong pamilya. Yes, God will demonstrate His amazing power sa iyo na sumusunod sa Kanya. Number 3, fulfill God's commission of reconciliation and salvation. Bakit God's reconciliation? Ikaw ang magiging instrumento na I'm sorry. Sino po kayo? Nasamit lang po ako. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka magamit para sa reconciliation ng iba. Be an instrument for the reconciliation and salvation of many people. May ginamit ang Lord sa buhay ko kaya ako na born again. May nagamit at may ginamit ang Diyos sa buhay mo kaya ka na born again. Magpagamit ka din para ma-born again ang iba. Are you with me? God will demonstrate His power in you. And lastly, listen to this. Pag tinawag ka ng Diyos,
ikaw ay lulukuban niya ng kanyang kapangyarihan at ang kamay mo ay magiging pagpapala sa marami. Hindi papayag ang Diyos, hindi kanya magamit para sa kanyang kapurihan. Hindi ka lang tinawag ng Diyos para ikaw ay yumaman, para ikaw lamang ay maging sikat. No, tinawag ka ng Diyos para maging instrument at maging extension ng kanyang kapangyarihan. At ayan ay totoo. Why? Naranasan ko, naranasan ng mga pastors, at kung anong naranasan namin, mararanasan din ninyo ito. Basta sabihin mo lamang, Lord, use me for your own glory. God is alive. Kaya ako ganito ka-passionate na magsabi sa inyo, naranasan ko ang Diyos. Ginagamit ako ng Panginoon. Ginagamit ang mga pastors, ginagamit ang mga ordinary members po natin. Again, ang tinatawag ng Diyos, hindi yung pong sinasabing, mayaman kasi kaya tinawag ng Diyos yan. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Hindi kailangan ng Diyos ang talino mo. Alam niyo kung anong kailangan ng Diyos sa'yo? At gusto ng Diyos sa'yo? Yung pagsunod mo sa Kanya. At yon ang Kanyang pagpapalain. Sunod lang, may mangyayari. Ang pinangako'y pinangako na. Kaya sabi niya, maski saan ka magpunta, sasamahan kita. Say hallelujah! Kaya sabi ko, sa lahat ng mga ngayon lang nakadalo dito, sa libong membro ng JA1, grabe, nagpapatotoo po sila na ang Diyos namin pinaglilingkuran ay buhay. Grabe, kulang lang aking oras para ipakita ko sa inyo yung mga baka sa next Sunday. Ipapakita ko sa inyo mga patotoo ng maraming mga taong nakarlaya itong nakarampong Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. At marami pang milagro ang ipapakita ng Diyos bukas hanggang Martes at maging sa araw-araw dito po sa JA1. Ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na nararanasan. Kaya sabi ng Lord sa iyo ngayon, I have chosen you and you are mine. I had ransomed you to bless my name. You're precious to me, so I rescued thee. You are loved until eternity. Do not be afraid, for I'm with you. Do not be afraid, for I'm thy God. I will uphold you. I rescued you. I will make you blessed, for I love you. God will give you best. One more time as I sing this song. I have chosen you and you are mine. You are chosen, amen? I have ransomed you to bless my name. You're precious to me, so I rescued thee. You are loved until eternity. Do not be afraid, for I'm with you. And I will give you best, for I love you.
Am I worthy for you? I will say to you, I give my life for you, that you may know that I really love you. You are loved by the Lord. Amen. For I'm with you. Do not be afraid, for I'm thy God. I will uphold you. I rescue you. And I will give you best, for I love you. Do not be afraid, for I'm with you. Huwag kang matakot. Do not be afraid, for I'm thy God. I will uphold you. I rescue you. And I will give you best, for I love you. I will give you best, for I love you. I will give you best, for I love you. Kung naintindihan mo yung awit, kanta ni Lord yun sa'yo. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, I have chosen you and you are mine. Yung word na, I had ransomed you to bless my name. Tinubos kita para purihin mo ako. Yes, I have ransomed you to bless my name. I will uphold you. Hahawakan kita. I rescued you. Ipagtatanggol kita at ikaililigtas ko. And I will give you best, for I love you. Grabe! Alam nyo, nagulat ako nung kinantahan ako ng Diyos. Kinanta ni Lord sa akin yan. Kaya sabi ng Lord sa akin, do not be afraid, for I'm with you. Do not be afraid, for I'm thy God. I will uphold you, and I will rescue you, and I will give you best. Amen? You may say, who am I for you? Maaaring tanungin mo tatanungin mo ako, Lord, ano ba ako sa iyo? Am I worthy? Ako may karapat-dapat sa iyo, Lord? I will say to you, I give my life for you. Sasabihin ko sa iyo, ibinigay ko ang buhay ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Para malaman mong mahal na mahal kita. Ano bang katangian mayroon tayo para tayo ibigin ng Diyos? Di po ba kalimitan tayo mga tao, kung ano lamang yung kaibig-ibig, yun ang ating gusto. Yun ang binibili natin. Yun ang tinutulungan natin. Pero, ano ba tayo sa harapan ng Diyos? Maruming basahan. Pero, para malaman natin na mahal niya tayo, binigay daw niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para maligtas tayo. That's why you may say, who am I for you? You may say, am I worthy for you? I will say to you, I give my life for you, that you may know that I really love you. Do not be afraid, for I'm with you. Do not be afraid, for I'm thy God. Open your mouth, sing it. I will uphold
hold you. I will rescue you. And I will give you best, for I love you. Woo! Best ang ibinigay at ibibigay pa ni Lord sa buhay mo. Yan ang mga taong tinawag ng Diyos. Kaya kung nandito ka ngayon, dahil nandito ka, ipinaparinig ng Lord yan sa'yo, mahal na mahal ka ng Diyos. Ano man ang kasalanan mo, katulad mo man si Pablo, katulad mo man si Peter, sino ka man, katulad mo man si Magdalena, sino ka man, ang dugo ni Kristo'y natigis na at yun ay available para tubusin ka at hugasan ka. Nagkaintindihan po tayo? Kaya huwag mong titignan kung anong kalalagayan mo. Ang tignan mo ngayon ay yung matinding pagmamahal ng Diyos sa iyo. Tumayo po tayong lahat. Kaya, huling mga bagay na sabihin ko, in short, I'm encouraging you to respond in obedience. Sumunod kayo sa Panginoon. Faithfulness and service in alignment with God's will and kingdom agenda. Anong purpose mo sa buhay? If your purpose in life na sinasabi mo'y mabuhay lang sa mundong ito, wala kang future. But if your purpose in life is to serve your Creator, you have a bright future until eternity. Let's bow down our head and close our eyes. Yumuko kayo sandali, pumikit. Habang kayo nakapikit, narinig mong mahal ka ng Diyos. Mamahalin mo din ba siya? Willing ka bang tanggapin yung pagmamahal ng Diyos sa'yo? Are you willing to receive that love offering? Kung tinatanggap mo yun, then lubos mong paghariin si Jesus sa buhay mo. Ikaw man ay kabataan, ikaw man isang magulang, ikaw man ay lalaki o babae, sino ka man, bata ko matanda, si Lord ang nagsasabi sa iyo, mahal ka niya. Ipatong mo yung kamay sa dibdib mo, signs na binubuksan mo ang puso mo, at handa mong tanggapin ang tagapagligtas mo, at sabihin mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat sa katotohanan na ibinigay mo ang iyong buhay para ako'y mabuhay. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Natigis ang iyong dugo upang ako'y tubusin sa aking mga kasalanan. Lord Jesus, naniniwala po ako doon at tinatanggap ko ang iyong pag-ibig sa akin. Lord, linisin niyo ang puso ko sa lahat kong kasalanan na aking nagawa, naisip at sinalita mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan. Maghari ka sa puso ko. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko din na ako'y pinili mo. Tinatanggap ko din na ako'y anak mo. Tinatanggap ko na ako'y tinawag mo. Lord! Sige, lakasan niyo pa. Lord! Gamitin mo po ako para sa kapurihan mo. Salamat po, Diyos. Mula ngayon, I am your disciple. I will follow you.
I will serve you as my Lord, my Master, and Savior. Salamat. In Jesus' name. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag hayaang mabura hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. I love you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Manatili ka nakayukot ng kapit. Ako na lang manalangin. I pray, Lord, lahat ng narinig mong tinig na sinasabing tinanggap ka bilang tagapagligtas sa kanilang buhay, Lord, silyohan na ang kanila pong kaligtasan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang bawat isa, O Diyos, sa oras na ito, punuin ng iyong pag-ibig. Padaluyin niyo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Pagalingin ang may sakit karamdaman. Ngayon, ang puso na yun, O God, I speak healing. I speak healing over that lungs. I speak healing over that ovary. I speak healing over that internal organ. In Jesus' name, I speak healing sa bato na yon, sa kidney na yon. I speak healing sa buto na yon. Maging sa iyong dugo, I speak healing. Even sa iyong mga mata, I speak healing. Luminaw, gumaling, pati na sa iyong pandinig, I speak healing over your ears. I speak healing over your neck. I bless you now. You are called by God. Paglingkuran mo ang Diyos. Now I also speak prosperity. Mabuhay kayo na puno ng kasaganaan. Maganap ito sa buhay ninyo. Walang maghihikahos na JA1 people. Walang maghihirap na JA1 people. O lahat ng naniniwala doon, magsabi ng hallelujah. Walang maghihirap sa inyo. Maging kayong lahat na nasa online, I speak blessing and prosperity sa buhay ninyo. Iangat ng Diyos ang inyong mga pananampalataya. Iangat ng Diyos ang inyong kabuhayan. Iangat ng Diyos ang inyong mga negosyo. Iangat ng Diyos ang lahat ng mga dapat na iangat niya para kayo ay mabuhay ng punong-puno ng tagumpay. In Jesus' name I declare. Everybody shout and say, Amen. At sabi mo, akin yun. Akin yun. Sa pangalan ni Jesus. Amen. You are chosen. Kamamay ka ng 7 kapatid mo. Sabi mo, God bless you. Do not be afraid. Amen. You are called by God. You are called by God. Thank you, Lord Jesus. You are called by God. No more fear. Tanda mo yan, tinawag ka ng Diyos. Walang dapat ikatakot at ipangamba. Praise the Lord.